My operation journey. This is the first day ng operation ko, May 15, 2024. Yan, makikita nyo, nagpe-prepare kaming mag-asawa. At habang ito, tinatanggal ko yung mga gamit ko sa bag, mga toothbrush, alcohol, lalagay ko sa banyo. Ayan, sinabi ko sa asawa ko, videohan niya ako. Ayan, full support naman siya. Makikita nyo, nagpe-prepare kami dyan ng mga gamit. Makikita nyo rin ang banyo ng ospital. Kinakabahan ako ng konti kasi syempre ito yung pangalawa kong operasyon. Kaya medyo habang nag-aayos ako ng gamit, nag-iisip ako ng malalim. Ayan, makikita nyo din yung view. Ito nga pala yung Hospital 12 de Octubre dito sa Madrid, Spain, kung saan ako inoperahan. Asa yung mga kailangan mo? Sige, umot mo. Nakapasok na tayo sa kwarto. Ito ang aking kama. Hindi syempre mawawala ang aking unggoy. May babaan siya, may taasan. Ayan. TV siya pero kailangan mong magbayad ng TV. At ito ang aking view. Kaya lang hindi mabubuksan yung bintana. Pag isasara ka lang. Ayan. Mabubuksan ganyan. Ang init naman dito. Ganda. Pagpalit na tayo ng damit. At may kasama tayong pogi daw. Ang view, ang ganda. O, diba? Dito talaga tayo para magbakasyon eh. Bakasyon. Justification. Ito yung dinner. Ay, Madre Mia, green. Dinner. Merluza. Oh, para sa'yo yan. Ikaw ang pasyente. Kaya dinner. Hi guys. Sama kasi sa video vlog. Video vlog. Yan ang senaryo bago siya dalhin sa operating room. Pahinga muna konti. Maya dali na siya sa ito yung mga gagamitin makina. Dito sa parte na to, dinadaan ko na lang sa tulog. Hindi ko sinasabi sa asawa ko na kinakabahan ako, na nalulungkot ako. Halo-halo na, pero may tiwala ako sa Diyos. Alam kong sasamahan ako ng Diyos at gagabayan niya ako sa malaking operasyon. Ito yung punto na gusto kong sabihin sa asawa ko na natatakot ako, hindi ko alam kung anong magiging resulta. Pero ayokong manghina yung loob niya. Tinititigan ko siya dyan na gusto kong sabihin sa kanya na samahan niya ako hanggang loob. Pero alam kong hindi pwede. Pero alam ko may awa ang Diyos, matatapos din ang lahat.
Ayun nga, pinasok na ako sa operating room, tinanggal na yung 2 kong ovary at, marami pang ibang ginawang major operation sa'kin na tumagal ng 8 to 16 hours. At eto nga, sabi ko sa asawa ko, "I-video mo ha lahat ng mga pangyayari habang nasa loob ako kasi gusto kong makita yung reaksyon niyo habang naghihintay kayo." Ayan nga, nandiyan ang nanay ko, ang kapatid ko, at eto yung point na alam ko na tinawag na sila ng doktor para puwede na akong bisitahin sa recovery room after 16 hours na operation. Pinaghihintay lang sila sandali. Bale, At ayan nga, pinasusuot sila ng damit. Alam ko yung nanay ko medyo kinakabahan na diyan. Kasi ang tagal nilang naghihintay. Eh, basta. Nakasamang luma. Ayun, may awa ang Diyos. Dasal ka lang Bukas ka na namin maano ha, babe. Kasi iyaano ko muna dito eh. Loobin, doon na tayo magkikita sa taas pag ano. Pahinga ka mabuti, tranquilo mo mabuti ang sarili. Kasi hanggang alas 11 raw hindi kami Está, digo, estas son las de allí, las de la red. sa loob mo. Dito lang kami. Pahinga ka mabuti ha, babe ha. Pahinga ka mabuti ba? Huwag ka na mag-isip na mag-isip. Huwag ka na mag-iisip. Dito lang kami, ha? Sige na. Kaya na. Ano? Ha? Basta kami. Usap lang kami para makita ka. Ha? Sige na, babe. Inano lang kami, hindi kami. Bye, salamat sa Diyos. Ciao, ciao. Pahinga ha. Salamat. Babe. May sakit? So, tapos na yung operasyon, inakit na ako sa taas at itong asawa ko binibidyohan ako habang nagre-recover ako. Kasi maraming nakatusok sa akin na tubo sa katawan ko at makikita niyo naman sa mukha niya na talagang nag-aalala siya para sa akin. Ayan, makikita niyo dito sinasalinan ako ng dugo kasi sabi sa akin ng nurse, kulang daw ako sa dugo at sobrang putla ko nga daw. Pero mula sa doktor, pati sa mga nurses, pati sa mga espesyalista, napakababait nila at sobrang alaga nila ako. Ito pa lang, masasabi ko biyaya na 'to ng Diyos sa akin. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa panibagong buhay na ibinibigay niya sa akin at binibigyan niya ako ng mga tao na talagang tinutulungan ako, inaalagaan ako sa bawat oras habang nandito ako ngayon sa ospital.
At ito na nga, dinala ako ng kapatid ko. Pero nung una at pangalawang gabi, ang nagbantay sa akin yung pang-apat kong kapatid at ang nanay ko para makapagpahinga yung asawa ko. At ito na nga, nagre-recover ako. Ito rin yung first day na kakain ako ng totoong pagkain na soup o kaya krema, yung tinatawag dito sa Spanish. Kumbaga lahat lang ng pwede kong kainin ay liquid. At syempre, hindi pa huhuli ang aking anak at ang pinsan ko, dinalaw din nila ako. Pero medyo nakaka-recover na ako dito ng kahit konti. Pero masakit pa din talaga dahil wala pa akong tulog. Ito na nga, ito yung unang araw na pinaupo nila ako. Tapos makikita nyo, ayan, panay tubo, 2 sa taas, 3 sa baba. Ayan yung mga dugo na natitira nung pagkatapos ng operasyon. Ito yung unang araw na sinabi sa akin ng doktor na pwede na ako maglakad kahit paano. Pero masakit pa din. Nakita nyo naman ang dami kong bitbit na tubo. Tapos, siyempre sa sobrang sakit, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Kaya muni-muni ako ng konti dyan. Bus na, bilis ganda. Itlog naman. Ay, Carrot. anong postre? Arroz. Anong oras? Rice with milk. Arroz con leche. Tama. Yung tira mo lang. Masarap to. Oh, alam mo. Arroz con leche con canela. Ito na yung lasa. Shop. Tamis. At ito na nga, dinalaw ko ng pamilya ko, ng kapatid ko, na nagbantay sa akin ng ilang araw din. Ito mga tsuhin ko. At ang ibang kakilala ng pamilya ko, dinalaw din ako. Ito yung unang araw ko sa bahay. Ayan. Inulit na. Ayan, dinalaw tayo ng ating family friends. Pagod yan. July? Aman, birthday din ni ni Jess sa June. Meron na ako dyan. Yung pang-shot mo. Ang takip? Baon ka. At dinalaw din ako ng mga kapatid sa iglesia, sa MCGI. Unang araw pa lang dinalaw na nila ako. At sila yung second batch. Sabi ko na nga At salamat sa Diyos kasi meron akong kapatirang ganito na nararamdaman ko din talaga yung pagmamahal nila sa akin. At humabol din si Ningneng at Adrian ng pagdalaw sa akin. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang bunso kong kapatid kasama ang kanyang boyfriend na naghatid sa akin sa unang araw ng paglabas ko sa ospital. Siya din ang nagpaligo sa akin. Salamat sa Diyos. At dyan nagtatapos ang aking munting vlog. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos, sa mga kapatid sa iglesia, sa aking pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, at sa lahat ng tao na nanalangin para sa kalagayan ko.
Maraming salamat sa Diyos. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan at parangal magpakailanman. Bye-bye po. Salamat po sa Diyos.